magbabago ba sa NSC para ba sa seguridad o politika? Ito po si Malutikia ng Maltic. Ang pag-uusapan po natin yung tungkol sa National Security Council. Paano ho ba nakaka-apekto sa ordinaryong tao yung National Security Council? Alam po nyo, ang National Security Council, so meaning maraming tao dyan, no? Dito po, isa siyang advisory body on national security and foreign policy. Magkarugtong po yun, national security, internal, and foreign policy, external. Napakahalaga po na magkaroon ng kaalaman ang Pangulo sa paano ko ba haharapin itong mga challenges or opportunities dahil sa ating seguridad, dahil sa ating foreign policy o diplomacy. Alam po nyo, ang part ng national security, internal security ng bansa, kunyari po, nagkagulo sa BARM, nagkagulo sa Cordillera, may sumabog, di ba? National security angle kaagad po yan. Foreign policy, South China Sea. Okay? Piracy dito po sa baba between Sabah and Tawi-Tawi, no? Lahat po 'yan naaapektuhan ang bansa kasi po ang bansa natin very strategic geographically ang location. Isa po siyang archipelago, which means may tubig na dinadaanan sa ating territory, no? Pag tiningnan niyo po ang Luzon, isang landmass 'yan. Pag tiningnan niyo ang Mindanao, contiguous, isang landmass. Saan po ang porous ang ating border? Diyan po sa tinatawag na Visayas. Kasi may nagcro-cross diyan, ng mga foreign ships, no? Dumadaan sa ating territory. Doon rin po sa South China Sea, napakahalaga rin po 'yan kasi path po yan, no? Ilan yung trade na nangyayari dyan sa lugar na yan. Nagkaroon po ng pagbabago o reconstituted the national security ng ating Pangulong Presidente Marcos Jr. Paano po? Bakit nangyari yun? No? Kasi po, ang dating by tradition, ang dating mga pangulo, umuupo po sa national security. Bakit po? Kasi po yung kaalaman nila nung sila'y naging pangulo, napakayaman po ng wisdom na makukuha ng kasalukuyang pangulo doon sa buhay ng mga pangulo. Dati po, nung panahon ni Presidente Duterte, naandyan po si President Noynoy Aquino, naandyan po si President Erap, kahit po yun naalis, considered dyan as presidente natin, no? At naandyan po si President GMA at si President Ramos. Naku, napakayaman po yan. Pag may problema, paano sinolbahan? Pag may issue, paano inaksyonan? Pag may challenges, paano ginawa nung dating presidente? Yun po ay very unique. It's a council of leaders. Ay ngayon, pinalta, no? Nung December 30, Rizal Day pa naman, nag-issue si presidente ng EO 81, removing the past presidents and the vice president. Alam po nyo, medyo nag-iisip naman ako doon, bakit pati vice presidente? Hindi po ba siya ang successor? Sa constitution po natin, sa saligang batas, presidente, vice presidente. Pag may nangyari sa presidente, automatic ang vice presidente ang umaangat. Successor, oo, spare tire siya. Pero, alam nga naman nung hindi niya alam kung ano nangyayari. At biglang mag-a-assume siya doon. Tapos, on her own, magde-decide siya right away. Napakahirap po nun. Kaya nga, napakahalaga ang presidente natin at ang vice presidente natin ay magkasanib ng puwersa. Ay, nangyari po dyan, nawala na ang unity, at hindi naman po yan kasalanan ng pangalawang pangulo, no? Nawala na ang unity, nawala na ang pagrespeto sa posisyon ng pangalawang pangulo, at naalis sila. So, ang sinasabi, kaya daw inalis dahil inaksyonan nila yung reconstitution base sa EO 292 or ang administrative code. Alam po nyo, mali yun. Bakit? Kasi ang EO 292 na enact, na limbag,
noong under tayo sa Freedom Constitution. Yung Freedom Constitution ni President Cory. Okay. So, paano na-create ang National Security Council? EO rin po yan. EO 13, Series of 1966, na nag-provide ng internal organization of the national security. No? Yan po, noong 1966, ay pinirmahan ni President Marcos Sr. Doon po niya inalis si Vice President Lopez sa National Security Council. No? Again, pag titingnan natin, paano ba na-create yung national security? Ay, simple lang EO rin na, 330. EO 330 ng panahon ni Elpidio Quirino ng July 1950. So, kung titingnan nyo yung composition ng July 1950, talagang advisorial sa presidente. Gigera ba ako? Anong gagawin natin? Nagsumabog doon sa Basilan, ano ang gagawin natin? Yun po ang role ng national security at hindi basta-basta pinapasantabi ang kanilang mga panukala. So, makikita rin po natin doon sa EO 330 ni President Quirino, ano ang role ng National Security Council? Advise the President, evaluate and analyze the information, no? Yung tinatawag na A1 ba yan? O hindi naman pala. Formulate and coordinate. Formulate the policy, coordinate with the agencies, ensure policies adopted are effectively and efficiently implemented, and make recommendations and render reports. So makikita po natin, yung ginawang reconstitution ni President Marcos Jr., abay parang kabinete na rin no? Naandun na lahat sila. Para ring LEDAC. So, cabinet plus LEDAC is the reconstituted national security. How do you make a decision? Kung advisorial ka. Di ba iba-iba ang interes? Napakahirap po nun. Hindi ko alam kung anong gagawin nila dyan sa National Security Council. Hindi naman nako-convene. Since umupo itong Pangulong ito, hindi pa nako-convene ang National Security formally. Ano ang ginawa ng dating presidente? Ang unang act niya pagkatapos ng oath-taking, kinonvene ang National Security. Yung po ang napakahalaga kasi napaka-importante sa decision-making ng Pangulo ay yung nakokonsult niya. Tama ba ito? Ay biro mong inalis lahat ang dating presidente. Ano po ang nawala ni President Marcos Jr.? A total of 17 years of experience as a president. Si President Erap, 2 years. Si GMA, 9 years. Di ba usually 6 years. Siya ngayon ang longest president. 9 years. And then si Duterte, 6 years. That's a total of 17 years. Thrown by the incumbent president just because of politics. So, bayan, kayo po ang sumagot. Yung bahong pag-iiba sa Constitution ng National Security para sa seguridad o para sa politika. Ito po si Maluti Kia ng Maltic, like, follow, and share. Yung pong interesado sa political calendar, lagay kayo ng comment dyan at makakarating sa inyo yung political calendar. Salamat po muli!